Nakarating dito po sa Lighthouse of Asia. Right, Pastor? Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Ang topic po natin sa umagang ito, sa amin ito ay Women Serving the Lord. Amen. Ang mga kababaihan na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Tingnan po natin ang gabay ng Holy Spirit. Father, in the name of Jesus, we praise you this morning. We thank you for your love. We thank you for the presence of your people. We thank you because according to your word, 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of us. 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay pumapagitna. God, patawarin mo kami, Lord, sa mga kasalanang aming nagagawa. Ugasan mo ang aming puso ng dugo ni Jesus. We pray, Holy Spirit, gabayan mo kami sa aming pag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan mo po ang bawat puso at ang bawat isa ay mapagpala. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Women serving the Lord. Ang mga kababaihan na naglilingkod sa Diyos. Amen. Ano po, magbigay po tayo ng example sa Biblia. Amen? Example ng mga kababaihan na ginamit ng Diyos upang maglingkod sa Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 1, 26 to 38. Ito po ay tungkol kay Mary, the mother of Jesus. Amen? Si Mary po ay, alam po natin na siya ay siya ang sumilang, siya ang ginamit ng Diyos upang isilang ang ating Savior, Jesus Christ. Amen po ba? Luke chapter 1, 26 to 38. Hallelujah. Okay, babasahin ko po at kung kayo po ay may mga Biblia, ay sumunod po tayo sa ating Biblia. Sa pagbabasa po. Amen. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail thou art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ito po ay King James Version. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Amen. Praise God. Ito po si Virgin Mary.
ay kinausap ng anghel at naintindihan po natin ang story na ikaw ay pinili. Ipanganganak mo ang sanggol at tatawagin siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Amen? Nagtaka siya sapagkat sabi niya, paano ako manganganak ng isang lalaki na ako ay virgin? Hindi, ibig sabihin, hindi pa naman sila nagsisipin ni Joseph kasi nung time na yun, parang nasa stage pa sila ng pag-aasawa. Parang namanhigan pa lang, kumbaga betrothed, parang nangako na sila nasa isa't isa, pero hindi pa sila fully na mag-asawa. Alam na nila na sila yung ikakasal, pero during the time na nasa process sila ng pagpapakasal, ay dumating ang anghel at sinabi kay Mary, ikaw ay highly favored. The Lord is with you. Blessed art thou among women. Medyo kinabahan siya. Ano kayong salutation ang sinasabi ng anghel? Ipinaliwanag ngayon ng Gabriel na lulukuban ka ng Espiritu Santo at ikaw ay magbubuntis at ipanganganak mo ang isang lalaki na tatawagin Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Siya magiging Savior of the world. Ano ang response po ni Mary? Ang ganda, di ba? Basahin natin yung verse 38. Ang sabi po ni Mary, then Mary said, behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Tinanggap ni Mary ang calling. Amen? Sinabi niya, behold, o naririto ako ay alipin ng Diyos, alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang kanyang salita. Tinanggap niya ang prophecy ng anghel. Ang anghel ang nagdala ng salita ng Diyos sa kanya. Alam niyang galing sa Diyos at sinabi niya, ang kalooban ng Diyos ang maganap sa akin. According to your word, let it be done to me. Amen? Let it be to me according to your word. Alam niyang galing sa Diyos ito. And the angel departed from her. Ano po ang lesson na makukuha natin kay Mary? Hindi po siya nag-complain. Hindi niya ipinasa ang calling sa ibang tao. Hindi niya sinabing, pwede bang maghanap ka na lang ng ibang virgin? Hindi ko yata kaya yan eh. Masakit yan kasi baka mapagkamalan pa akong nangaliwa. Di ba? Ikakasal na siya tapos bigla siya nagbuntis. Alam niya, pinag-isipan niya, paano itong mangyayari ito? Ako ikakasal pa naman kay Joseph, mga anak daw ko ng isang lalaki na magiging tagapagligtas. At saka, sa panahon po yun, ang sabi, ay binabato daw po ang mga taong nagbubuntis na walang asawa. They will be stoned to death pag nakita mo nabuntis ka, wala kang asawa. Ang tawag po doon, adultery, fornication. Kaya, alam niyang ang salita ay galing sa Diyos. Siya rin ay risky ang calling. Pero sinabi niya, ang kalooban mo ang maganap sa akin. Amen? Ayun, ang tanong ko, calling po yun na Mary. Sa panahon niya, yun ang kanyang purpose, bakit siya tinawag. Sa panahon niya sa panahon nila, nabuhay si Mary sa panahon na yun, at itinakda sa kanya na siya ang magdadala ng Savior sa kanyang sinapupunan at iluluwal niya ang sanggol na tatawagin Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Tayo po, sa panahon naman natin ngayon, bilang mga babae na tinawag ng Diyos, meron din po kayong calling. Amen? Meron din na purpose ang Diyos, kaya kayo inilagay sa lugar na ito. Kaya kayo naging mga nanay ng inyong mga anak. Kaya kayo naging mga asawa ng inyong asawang lalaki. Meron pong calling ang bawat isa sa inyo at bawat isa sa atin. Amen? Maaring nakilala mo si Jesus at dahil tinanggap mo si Jesus, palalakihin mo ang iyong anak.
anak na may takot din sa Diyos. Amen? At dahil nakilala mo si Jesus, pag naging lola ka na, yung mga apo naman, dadalhin mo sa Panginoong Jesus. Amen? Aakayin mo pa rin ang iyong mga apo, sapagkat nung tinanggap mo si Jesus, nasumpungan mo ang liwanag. Nasumpungan mo ang ilaw. At hindi ka titigil habang ikaw ay buhay, may lakas bilang lola. Aakayin mo ang iyong mga apo, dalhin sa simbahan, lumapit kay Jesus, sumamba kay Jesus, habang ikaw ay malakas pa. Amen. There is a reason why you are alive. There's a reason why you live in this place. Because God has a purpose. Ang bawat isa ay may calling na paglingkuran si Jesus. Amen? Palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. At si Jesus po ay lumaki. At one time po, pumunta na po tayo sa Luke chapter 2, karugtong po ng story, nanganak na nga po si Mary, at dala-dala na nila ang sanggol sa templo. Ito po, merong isang babae na naman na tinatawag na Ana. Siya po ay prophetess. Siya po ay nagpapasting. Siya ay lingkod ng Diyos. Ito po, basahin po natin magmula po sa 33. Luke chapter 2, verse 33. Thank you, Lord. And Joseph and his mother, that means Mary, marveled at those things which were spoken of him. Kasi po si Simeon nagsalita, siya rin po ay prophet. Inihintay niya ang paglabas ng tagapagligtas na si Jesus. Sabi ni Simeon, I'm waiting for Jesus to be revealed in Israel. And after I see Jesus, I'm ready to die. Matagal siyang naghihintay para makilala niya si Jesus. At ngayon si Simeon na isang prophet, nandun din siya sa templo, ito po ang sabi. And Simeon blessed them. Yan po ang prophet si Simeon. Bless niya si Mary, si Joseph, especially yung baby. Yung baby si Jesus, lumabas na po si Jesus. Simeon blessed them and said unto Mary, his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel, and for a sign which shall be spoken against. Verse 35, Yea, a sword shall pierce through thy own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Si Simeon po ay nag-prophesy. Sabi niya, itong Jesus na ito, itong Jesus na ito, na dala-dala mo ngayon na baby, sabi niya, this child is set for the fall and rising again of many in Israel. Ang ibig pong sabihin niyan, pag inilabas si Jesus at naging Savior, hindi lahat tatanggap kay Jesus. May mga taong ipipersecute si Jesus. May mga taong hindi kikilalanin si Jesus. Sila ay babagsak sapagkat itinakbil nila ang tagapagligtas. They will fall because they rejected the Savior of the world, Jesus. Subalit kung sila naman ay tumanggap kay Jesus, iaangat ka ng Panginoon. Amen? Kaya kung kayo po ay tumanggap kay Jesus, kayo rin iaangat ng Diyos. Amen? Sa iyong buhay, sa iyong pananampalataya, ipaglalaban ka ni Jesus as long as na pinagtitiwalaan mo siya. Amen? Glory to God! Tapos sabi ni Simeon kay Mary, Mary, ikaw din. Ikaw ay, the sword shall pierce through thy own soul. Ano ibig sabihin niya? Ang sword na yan, dadaan din yan sa iyong sariling kaluluwa. Ang ibig sabihin niyan, si Mary ang magpapalaki kay Jesus. Siya ang magluluwag, siya ang magpapalaki hanggang sa si Jesus ay ipapako. So, 30 years, more than 30 years, pinalaki niya. Siya ang nag-aruga, siya ang nag-raise kay Jesus. But
crucifixion was very painful for Mary. Sapagkat habang ipinapako si Jesus sa krus, si Mary po ay nasa paanan ng krus. Tinitingnan niya ang kanyang anak na nagdurusa. At habang si Jesus ay nagdurusa din si Mary bilang ina. Kahit na po masakit, bumabalik sa kanyang isipan na ang batang ito hindi sa akin. Ang batang ito ay galing sa Diyos na lumukob lang sa akin ang Espiritu Santo kaya siya'y nabuo dahil sa Diyos. At ang batang ito hindi para sa akin. Ang batang ito ay ipapako para sa kasalanan ng sanglibutan. Amen? Ang batang ito ay ipapako para ako iligtas din. Yun ang ibig sabihin ni Mary. Kaya kung sinabi ni Simeon, pierce, the sword shall pierce through thy own soul also. Amen? Kaya po ang calling ni Mary, napakahirap. Minahal niya ang bata hanggang lumaki. Nagkaroon siya ng emotional attachment bilang ina. Subalit darating ang panahon na ibabalik niya ang baby na ito sa Diyos. Sapagkat ang baby na ito ay hindi sa kanya. Ginamit lang siya upang iluwal ang ating tagapagligtas. Si Mary, tumatakbo sila pag hinahabol sila ng hari. Kasi gusto nilang patayin si Jesus. Sabi ng anghel, pumunta kayo sa Egypt, papatayin si Jesus. Tapos pumunta sila sa Egypt, kasama si Joseph, magtatago sila. Bilang ina, masakit yun. Papatayin ang anak. Tapos kung saan sila tatakbo para magtakbo. There is price na ibibigay mo pag naging follower ka ni Jesus Christ. But sabi ng Biblia, be bold, be strong, for the Lord your God is with you wherever you go. Amen! Amen. Ito na nga po, puntahan naman natin si Ana. Basahin naman natin dito si Ana. Karugtong din po yan dito sa verse 36. Ngayon, nandun si Jesus, si Joseph, si Mary sa templo. May isang babae na ang pangalan ay Ana doon sa templo. Okay? Luke 2:36. Now, okay, verse 36 po. And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with an husband 7 years from her virginity. And she was a widow of about 84 years. 84 po yan sa Biblia, 84 years na siyang biyuda, widow, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. Si Ana po ay isang prophetess. Nasa templo lang po siya, nabiyuda na siya, nagpapasting po siya ng matagal na matagal, sapagkat ipinagpapasting niya po ang pagdating ni Jesus. Inihanda niya ang panganganak ni Jesus. Alam niya sa Old Testament na may ipinangako na ang Messiah ay darating. Kaya po bilang intercessor, siya po ay nagpapasting, siya ay prophetess. At sinasabi niya sa mga kasama niya sa templo, ito na ang baby na to. Nakita niya rin si baby Jesus. Pagkatapos ni Simeon, si Ana, nandun din, na-witness niya. This is baby Jesus. I'm waiting for this day. Ito ang ipinag-pray ko ng maraming taon. At ngayon ay nandito na siya. Inihanda niya ang pagdating ni Jesus sa pamamagitan ng prayer and fasting. Yan po ang paglilingkod. Prayer and fasting. Bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan natin mag-prayer and fasting. Pagka hindi po lumalago ang ating iglesia, mag-pray and fast po tayo. Pagka yung mga taong nasa paligid natin na matitigas ang puso, lumambot ang puso. At sa pamamagitan ng prayer and fasting, dadating ang mga matagal mo nang hinihintay na dumalo sa church. Amen? Praise God! Prayer and fasting. Si Mary, call of Mary. Ito naman si Ana, prayer warrior intercessor. At
siya rin ay evangelist. Sinasabi niya, ito na ang tagapagligtas. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Ito naman si Simeon, yung prophet, sinabi niya na, handa na akong mamatay sapagkat na-witness ko na ipinanganak na si Jesus. Yung pala ang hinihintay niya, ang pagkapanganak ni Jesus. Amen. Hindi po nalungkot si Ana. Siya po ay byuda. Okay? Babasahin ko po ang comment kay Ana. Amen? Anna is a prophetess mentioned in Luke 2:36 to 38 in the New Testament. As a devout widow of 84, she spent her time in the temple praying and fasting. And upon seeing the infant Jesus, she recognized him as the Messiah and praised God to all those waiting for the redemption of Jerusalem. Amen? Hindi lang siya intercessor, kundi siya rin ay evangelist. Amen? Sino pa ang gusto maging evangelist for the glory of God? Sasabihin mo sa mga tao sa kapitbahay mo, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan po ang evangelist. Tanggapin mo si Jesus sapagkat pag nakanatay ka na, tomorrow will be too late. Wala po tayong kaligtasan pag namatay na tayo, hindi natin tinanggap si Jesus. 3 sentence lang, magiging evangelist ka na for the Lord. Amen. Alam niyo po, ipagkwentuhan ko kayo ng story. 3 years ago, pinanganak yung, kinasal yung anak ko dito si Pastor Del, nandito pa nga. Dumalo po si Pastor Del. Nung time na yun, isang buwan po akong busy, tulong ng tulong sa paghahanda ng kasal. 1 month din po ako noon, 2022. 1 month na preparation sa kasal, pagod, mahirap pa naman pakasal ng anak ko. Masakit na sa bulsa, yung oras mo binigyan mo pa lahat. Pagdating ko dito, wala po akong time ng evangelist. Hindi po ako nakadala sa mga church. Focus ko yung pagpapakasal lang. Tapos umuwi na po ako sa Amerika. Dala-dala ko na yung aking yung maleta. Pagdating ko po sa aeroplano, si David is with this. Nandun na po kami sa Alapaap. Kumakain po kami sa loob ng aeroplano. Bigla pong nag-turbulence. Yung amin pong, yung aeroplano, biglang gumanon. Nagsigawan kami lahat. Pati yung mga kapasan. Kala namin mamamatay kami. Kasi talagang nakaganap. Biglang gumanon. Sigawan lahat. Pati ako nagsigaw. Si David natakot din eh. Kala namin last day namin. Lord! Tawag ka talaga sa Lord. Hindi ka na mahiya. Kahit na marinig nilang nagpipray ka. Diyos mo yun eh, di ba? Ang nangyari po, nagtalsikan na yung mga ketchup, kasi makain kami nun eh. Nung panahon na nag-turbulent, yung mga ketchup, nagpunta na sa mga dingding, talsikan yung mga kanin. Tapos yung pilot, hindi tapat, ayaw niya kaming takutin eh. Yung kalmang pila ng pilot. Pero nakakatakot yung nangyari. Alam niyo po, hindi po ako nahiya. Ang Holy Spirit, ginamit po ako mag-preach. Hindi gumaganyan na, oh. Sabi ko, mamamatay na yata kami. Kung sabi ko gano'n, Jesus is the way! Ang lakis. Hanggang sa dulo, magkabilang dulo, rinig boses ko. Ibang lahi yung mga kasama ko, mga Korea, mga iba pa. Gusto na ako, pag namatay, sa iba, kung mamamatay na kami, baka ito gusto ni Lord sabihin ko. Narinig nila yung sinabi ko. Kasi ang lakas eh. Jesus is the way, the truth, and the life. Ang lakas. 3, 4 beses kung inulit-ulit. Tapos sila, narinig nila, Jesus is the way, the truth, and the life. Tahimik sila lahat. Mga takot. Takot eh. Kasi baka mamatay na nga kami. Total ako na iligtas. Hindi na ako matatakot. Diba? Pero sabi ni Lord sa akin, ayan, hindi ka nag-preach sa Pilipinas, pag-preach ka sa aeroplano. Kasi sabi ko, Lord, nagpakasalang ako ng hindi mo na ako mag-preach. Dito ka mag-preach sa aeroplano. Medyo nahiya pa nga ako. Sabi ko, Lord, ba't ako nag-preach? Di ko naman plano to Pagkatapos yung Koreano, Christian ko na,
Biglang gumulong ako. Katapos na, nagkalmante na, no? Kalmante na yung tawag. Ayos na naman ang takbo ng aeroplano. Sabi ng Koreano, good job, sister. Meron palang Christian na Koreano kung gumano sa akin. Good job, sister! You preach! So, yung pagpagiging evangelist. Amen? Minsan, unexpected, hindi mo pinaplano, pero ang Holy Spirit, sinabi niya, sabihin mo. Kaya kayo po, hindi nyo alam, baka maging instant evangelist din kayo. Praise the Lord! Amen! Tinanggap ko po si Lord 1979. Ang lungkot po ng buhay ko. Aral ako, lungkot, parang may something is missing in my heart. Tapos sabi ko, siguro pag nag-aral kang mabuti, makakakuha ko ng mataas na grade, magiging masaya ko. Tapos bigayan ako ng mga card, tapos na pa yung semester, magtataas na ako ng mga grade. Pag hawak ko dun sa grade ko, ang taas na ang grade ko, hindi yung mga kaklase ko sa akin, ang galing mo naman, Glenn, buti ka pa, taas ng grade mo. Pagtingin ko, Lord, ba't di ako masaya? Akala ko ang pangarap magbibigay ng saya. Bakit po may kulang sa puso ko? At doon ko napatunayan na ilang pong mga araw, tinanggap ko si Lord. May nag-share sa akin na tanggapin ko si Kristo sa aking puso. Si Kristo lang po ang nagpasaya sa akin. Nawala na po yung lungkot. Nagkaroon ako ng pag-asa. Pinagsabi ko sa aking nanay, si Jesus na ang nagbago sa akin. Minsan umatin ko ako ng conference sa UP, Christian conference, pagbalik ko. Puspos ko ako ng Holy Spirit at tinahawak-hawakan ako ng nanay ko. Glenda, ba't iba ka na bumait kaya? Hawakin mo. At ang bait-bait mo na, Glenda, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, Mama, si Jesus! Pinabait ako ni Jesus! Sino po ang nagpapawait, nagbabago ng buhay? Kaya, mga ilang linggo na basa na ako Biblia, nararamdaman ko na si Lord, kumikilos. Umiiyak na ako kung nag-pray. Kung nagbasa ako ng Bible, buhay na. Minsan, naglakad ako, kumako ng bag. Pinuno ko ng mga trucks. For spiritual laws sa Tagalog. Daladala ko ng bag, nagkaroon ko ng trucks. Naglakad ako sa Libertad, Pastor. Nabigay ako ng mga trucks, mag-isa ko na. Hindi ako naiyak. Kaligtasan. Kailangan ng mga tao ang kaligtasan. Then pag namantay sila, walang kaligtasan, sila yung impyerno. Ang lakas ng loob ko, wala akong kasama, walang partner. Dala ko yung bag na may mga trucks. Naglakad ako ng mahabang kalye. Libertad sa Pasay City. Nabigay ko ng mga trucks. Ganun po katindi yung ano sa puso ko, yung urge na I want to share Jesus to people because if they die without salvation, they're going to hell. I was 18 years old. Ganun po katindi ang ginawa nila sa akin. At ang Lord po ay mabuti. Amen? Okay. Kaya po, tayo ay mga evangelists na mga babae. Ano pa? Tayo ay may mga calling. Nagpapalaki ng anak. Dahil ikaw ay may takot sa Diyos, may isishare mo ang salvation sa iyong mga anak. At mapapalaki mo sila na may takot sa Diyos. Amen? Okay. Yan po ang sample ng mga taong tinawag ng Panginoon. Hindi ko na po pahabain. Ngayon pumunta po tayo, characteristics of a godly woman. Ang sabi po dito, sa Proverbs 31, buksan po natin Proverbs 31 verse, is that verse 10, David? Let's try Proverbs 31 verse 10. Kawikaan po sa Tagalog. Kawikaan po sa Tagalog. Who can find a virtuous wife? Okay. Okay, English po Tagalog, pareho lang po yan. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Sino ang makasusumbong? Anong Tagalog sa virtues? Anong nababasa niyo dyan? Proverbs 31 verse 10. Who can find a virtuous wife? Can you read it in Tagalog? Yeah.
chapter 31, Kawikaan 31 verse 10. Sino po magbabasa? May tissue. Who can find a virtuous woman, a virtuous wife, for her work is far above rubies? The heart of her husband simply trusts her. Thank you. Okay, Sister Lena, pakibasa. Tagalog ba yun sa'yo, kapatid? Kasi pakibasa kapatid. 30 verse 10. Verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit na mamahaling alahas ang kanyang halaga. Yung virtues po, yung merong good character. Amen? Yung kahalagahan mo, yung value mo as a woman, ikaw ay fine, ikaw ay may magandang moral character, yung work mo as a woman, sumusunod ka sa Panginoon, natakot ka sa Diyos, gumagawa ka ng mabuti. Yung qualities as a woman ay talagang may value. Amen? Ngayon, sabi dito sa verse 10, who can find a virtuous wife, for her work is far above rubies? The heart of her husband simply trusts her, so he will have no lack of gain. Ang puso ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya. Amen? Kung ikaw po ay woman na may takot sa Diyos, ay nagtitiwala sa iyo yung asawa. Amen? At kahit na mag-abroad, o mawalayo ka, nagtatapat ka sa iyong asawa dahil may takot ka sa Panginoon. Amen? Kaya, yan po ang sinasabi ng ating Biblia. Okay? The heart of her husband simply trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. Sumusunod po kayo sa 14. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maidservant. She considers a field and buys it. From her profit she plants a vineyard. Masipag po ang babaeng ito na binabanggit dito sa Proverbs 31. Masipag. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor. Yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sachets for the merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful, and beauty is passing, but a woman who fears the Lord shall be praised. Amen? So kung ikaw po ay woman of God, ikaw ay masipag. Amen? Meron kang spiritual foundation, ikaw ay industrious and resourceful, ikaw ay strong and dignified. Amen? Yan po ang sabi dito sa Proverbs 30. Ikaw ay natatakot sa Diyos, sumusunod ka sa kanyang salita. Ikaw ay compassionate and generous. Ikaw ay trustworthy partner. You are family focused. Ikaw ay wise and kind. Amen.
Sabi dito sa verse 30, charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Amen. Ang kagandahan daw po ay lumilipas. Amen? Yes. Pagka nabata tayo, medyo maganda-ganda pa. Pagka nagkakaedad na, medyo nag-iiba na. Ibig sabihin, lumilipas po ang kagandahan. Ang sabi, charm is passing. Ang kagandahan ay lumilipas. Subalit, ang natatakot sa Panginoon ay pupurihin. Amen? Basahin ulit natin yan. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Amen? Ano po ang point ko dito? Ang point ko natin bilang mga babae, kasama na rin ang mga lalaki. Ang una nating gagawin ay maging devoted tayo kay Lord. Amen? We should have full devotion to our God. We should prioritize our Lord. We should love the Lord our God with all our hearts. Amen. Na sa araw-araw nating buhay, siya ang ating mamahal. Gigising tayo ng maaga at maglilingkod tayo sa Kanya. Pupurihin natin siya. Magpa-quiet time tayo. Magdi-devotion tayo. Magpapasalamat tayo sa Kanyang mga ginawa. At tayo ay mananalangin araw-araw. Hihingi tayo ng lakas upang mabuhay. Ang lahat ng problema ay sasabihin natin sa Kanya. Sapagkat ang Diyos lang ang makakatulong. Amen? Ang Diyos lang ang makakabago ng mga sitwasyon ng ating buhay. Sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag kayo sa akin sa panahon ng kapagabagan, at ako'y magpapakilala sa iyo. Ako'y sasaklulo sa iyo sa panahon ng kabagabagan. At pagkatapos po kayong tulungan, ay pupurihin ninyo ako. Amen? Ipapakita ni Lord, kaya kitang samahan. Kaya kong isupply ang iyong pangangailangan. Kaya kong ipagtanggol. Kaya kitang ipagtanggol laban sa kawan. Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa. Ang ating pong Diyos ay buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan ang unang priority. Unahin si Lord. Spend time with the Word. Spend time in prayer and worship God every day. No matter what. Kahit na ano pong bigat ng problema, si Lord pa rin ang sagot. Amen? Amen. Praise God! Alam niyo po ako, testimony ko po ito. Sa Amerika po, mayroon na rin po ang buhay. Kailangan maghanap buhay. Ang asawa ko po, nag-retire na po siya. At ako po ang naiwang naghanap buhay. Ang dami po po pinabayaran ng bahay, mga kotse, mga bills. Pinili po ako ni Lord ng 2 trabaho. Isang gabi, isang araw. At dati po ako ay assistant teacher lang. Tumutulong lang ako sa teacher. Minsan, inutos-utusan ka. Para kang alila. Tapos po, yung pong bachelor ko dito sa Pilipinas, na-promote po ako. Ang sabi ng California, kayong mga may bachelor sa ibang bansa, pwede na kayong mag-substitute teacher sa public school. Amen. Pina-ano ko po yung transcript ko, pina-evaluate, tapos nag-apply na ako. Substitute teacher, from classified position, certificated. Biglang umangat yung aking posisyon, nagulat ako. Nag-quit na ako sa pagiging assistant teacher, nag-substitute na ako. Kahit po ang dami kong dinadrive na malayo, nagagawa ko dahil kay Lord. Amen. Tumaas po bigla sahod ko. Dati, ano lang, 130 a day. Ngayon, naging 400 plus a day. Tapos, pupunta ako sa, public school. Talagang bag ko. Palakasan ng loob kasi imimit ko mga principal eh. Tapos, iba-ibang eskwela.
Pang preschool hanggang high school, nagsa-substitute teacher na ako. Praise God! Dati assistant teacher ka lang eh, naging certificated teacher, substitute teacher. Kaya pagpasok ko na school, I'm a teacher, God is with me. Amen! Wala silang magagawa. Kahit na ano pang talino nila, ano pang credential nila, I have God inside of me. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Pagpasok ko ng unang substitute ko, grade 2, grade 3. Praise God, isa ko lang. 30 kids. Napasunod ko sila lahat. Kunwari, stricto. Okay. Stricto ako. Kinabahan yung mga tinibata. Pag hindi ka stricto, hindi susunod kaya kailangan stricto ka. Tapos, tagumpay! Sabi ko nun, kaya ko pa lang itong gawin? Kikita pala ako ng dollar sa Amerika! Praise the Lord! Tapos paglabas ko, can I call you again? Ay, mga principal, hinahabol ako. Mga secretary, tatawagan ko. Miss Glenda, can you come back? We need you to substitute for kindergarten for 5 days next week. Ngayon ko nga, nandito na ako, tinatawagan ako, hindi nila alam, nag-vacation ako sa Pilipinas. Praise the Lord. So, ang akin pong patotoo, sinamahan ako ni Lord. Dati wala akong confidence dahil medyo, siyempre naging assistant teacher ka lang, inutusutusan ka lang eh. Wala akong confidence dahil, gawin mo nga ito, Glenda, dahil magpalit ka nga ng diaper, Glenda. Umiiyak ako, Lord, ba't naman ganun? Ako lang nagpapalit ng diaper, yung isa assistant, hindi tumutulong. Parang inapi-api ka na. Praise God. Pero pagkatapos ng 1 taon, 2 taon, pre-promote ako ni Lord! Hallelujah! Dinala pa ako sa isang eskwelahan na malaki sahod. Sabi ng mga ibang yung dati mga teacher na, teacher ka na ba ngayon, Glenda? Yeah, I was promoted because, they accepted my transfer from the Philippines, ganyan. Iba na tingin sa'yo, ginagalang ka na, teacher ka na eh. Sabi ko, gano'n lang pala. Si Lord pala magpapromote. Ang bait din, Lord. Tapos paano ka nakapasok dyan? Mga ibang lahi pa nagtatanong sa akin, mga puti. Ang galing mo naman nakapasok ko dyan sa company. Pasok mo nga ako. Wala akong kakilala, si Lord lang ang naglagay. Amen. Napakabait ni Lord. Totoo yan, ang aking asawa, witness po. Sabi niya, teacher ka na ngayon. Kaya sabi na asawa ko, bigyan mo ng dollar mo. Nagiging ng dollar. Praise the Lord. Hindi ko pa akalain na ako magsusulo na ng trabaho. Magmula ko nung retire yung asawa ko. Sabi ko, 4 taon na ako nagdo-double job. Nakakaya ko dahil kay Lord. Praise God. Amen. God is good, di ba? Okay. So, yan po ang aking patotoo na wherever you go, God can help you. God can give you promotion. Amen? Because you have experience with the Lord. You know that the strength comes from God. Amen? So, bilang mga lingkod ng Diyos at mga babae na nagsiserve the Lord, gamitin natin ang ating mga gifts sa iglesia. Amen? Kung tayo po ay marunong magturo sa mga bata, mag-volunteer po tayo magturo. Kung marunong tayo magsulat, tumulong tayo magsulat. Kung marunong tayo sa computer, mag-volunteer tayo tumulong sa computer. Kasi sabi po sa 1 Peter 4:10-11, David, we have it? Gamitin daw po natin ang ating mga gifts o mga talento na maging pagpapala sa kapwa Kristiyano sa iglesia. Amen? Kaya kung ano po yung maitutulong nyo kay pastor, ay lagi po kayong sumuporta sa church. Amen? Dahil lahat po kayo ay merong talento ipinagkaloob ng Diyos. Amen? Ito po, according sa 1 Peter chapter 4:10, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Anong ibig po sabihin niya? Kung paano tumanggap ka ng gift, yung talent,
i-minister mo rin sa ibang tao, especially sa kasama mo sa iglesia. Amen? Volunteer, share your talent. Marunong ka kumanta, mag-special number ka. Marunong ka magturo ng bata, magturo ka. Marunong ka magluto. Magluto ka pag anniversary. Amen? Ano man yung gift na nasa iyo, ay i-minister mo sa iglesia at sa iyong kapwa Kristiyano. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan po ang iglesia ng Diyos. Nagtutulungan. 1 Peter 3, 1-8. David, can you put in Tagalog, please? No? In English? Okay, in English. Okay. 1 Peter chapter 3, 1-8. Okay. Amen. Anong sabi po dito? Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they also may, without the word, be won by the conversation of the wives. Okay, ito na po yung mga kaso na Kristiyano na po ang mga kababaihan, for example. Tapos ang inyo pong mga asawang lalaki ay hindi pa born again, wala pang salvation. Ang sabi kanya, likewise, you wives be subjected to your own husband, that if any obey not the word, they also may, without the word, be won by the conversation of the wives. King James kaya, medyo malalim. Ang ibig pong sabihin, sa pamumuhay, makikita ang iyong patotoo. Pag nakita po ng inyong mga asawa na kayo ay binago na, kahit hindi ka daw magsalita, mararamdaman ng iyong esposo, may nabago sa asawa ko, hindi ko alam kung ano yun. Katulad ng kwento ko sa inyo kanina, yung nanay ko, hinawak-hawakan ng ano nangyari sa'yo, ba't kumain ka na? Nagtaka yung nanay ko. Sabi ko, Mama, si Jesus, tinanggap ko si Jesus. Pag nakita rin po sa inyo ng inyong mga esposo, na kayo binabago na ni Lord, sa pamamagitan ng inyong pamumuhay, mawiwin niyo po siya. Amen? Amen. Kaya magpatuloy po kayo na lumago, at kahit hindi pa siya Christian, madadala niyo siya sa pamamagitan ng inyong testimony, the way you live. Amen? Amen. Malakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. At yan na nga po, meron tayong gifts, mababago tayo, at sinasabi nga po sa mga huling araw, pupuspusin ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit. Sabi dyan sa Joel 2, verse 28. Can you put it please, David? Amen. In the last days, tayo pong mga kababaihan at mga kalalakihan din sa Joel chapter 2 at binanggit din po yan sa Book of Acts na sa mga huling araw ay aking ibubuhos ang aking espiritu. Thank you, Jesus. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Amen? Ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan ay manghuhula o magpaprophesy. Amen? Sila ay gagamitin ni Lord upang mangaral ng salita ng Diyos. At kung nais po natin mapuspos ng Holy Spirit, tawagin natin ang Holy Spirit. Holy Spirit, fill me with your power. Amen? Amen. Thank you, God. At ito na lang po. Isang verse na lang po ang aking isi-share. 1 Corinthians 10, 12 and 13. Bilang mga kababaihan, meron din po tayong temptation. Amen? Alam mo po dito sa Pilipinas, marami mong mga nag-a-abroad na mga kalalakihan. At ako'y nandito, nababalita ako, na pag wala daw ang asawang lalaki, natutukso daw ang mga kababaihan. Kasi may mga umaalit-alikid habang wala
ang mga asawa. At kung tayo po yung mga Kristiyano na, iiwasan po natin ang tukso. Amen? Buksan po natin yan. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Sino po magbabasa? Pakibasa nga po at di ko pa po makita. Okay, ito na po. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Ano ibig sabihin po niyan? Sinasabi ko sa inyo, na akala mo ay matatag ka, nakatayo ka, strong Christian ka, maging maingat ka rin dahil maaari ka din bumagsak. Hindi po ba? Hindi po lahat ng Kristiyano ay matatag. Kahit matatag ka na, may temptation pa rin. Yes. At ginagawa ng diablo yan para sirain ang buhay mo. Ginagawa ng diablo yan para sirain ang pamilya mo. Kunwari, aali-aligi. Kunwari, nakikipagkaibigan. Ang pala, meron na palang motibo. Sisirain ang buhay mo. Sisirain ang pamilya mo. Sisirain ang mga anak mo. Gagawin kayong broken family. Yan ang ginagawa ng diablo. Kaya kung akala mo ay matatag ka, mag-ingat ka. Sapagkat maaari ka rin bumagsak. Amen? Ano pa po? 1 Corinthians 13. Next, David, please. 13. 1 Corinthians, there hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Amen? Gagawa ng paraan ang Diyos upang ikaw ay makalaya. Amen? Pag alam mo, Lord, hindi po tama ito. Hindi ko po ito gagawin sa aking asawa. Hindi ko papayagan na ako'y masilo ng tiyago. Kung ang puso mo'y tapat at alam mo kasalanan at nagsisikap kang makalaya, sabi ng Diyos, ito, God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Nagawa siya ng way out para ikaw ay magtagumpay at makawala. Amen? Okay, palapakan natin si Lord. Kayo po kayo na-bless? Yes. Okay, yan po ang temptation. Ano naman pong huli? Saan po tayo kumukuha ng lakas? Okay, source of strength for a godly woman. The source of strength for a godly woman is rooted in her faith in a sovereign God, hope in His promises, and the indwelling of the Holy Spirit. Rather than relying on self-sufficiency, she draws power from Scripture, prayer, and a deep, abiding relationship with Jesus Christ. Amen? Ano po ang ating lakas? Ang sabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, siya ang namumunga ng marami. Sapagkat hiwalay sa iyo, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? Source of strength is this siyempre si Jesus. Ang pinagmumula ng iyong lakas ay ang iyong personal commitment, intimate, close relationship with Jesus Christ. Amen? Pagtibayin mo ang iyong relasyon sa Diyos. Araw-araw kang magbasa ng Biblia. Araw-araw kang manalangin. Araw-araw mong ikumpisa ang iyong kasalanan sapagkat araw-araw ikaw ay nakasala. Kumapit ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit
ay hindi ko itatawid. Pag ikaw ay nadapa, tumayo ka ulit. Amen. Don't rejoice over me, my enemy, because when I fall down, I will rise again. Pag ako'y bumagsak, tatayo ulit ako. Sapagkat sabi ni Lord, ang sinamang lumalapit sa akin, kailanman di ko itatawid. Amen? Amen. Renew your commitment, renew your devotion with the Lord Jesus Christ. Amen?